Paano po ninyo nalaman na may nangyari sa anak Hindi, ninyo? kasi nanguha po ako ma'am ng karton. Nasa labas ako ng umaga na yon. Sinabihan ako ng pamangking ko sa side ng asawa ko nga, Tita, May nangyari. ang anak mo tinakbo sa ospital. Sino? Si Jason. Bakit? Sinabugan daw ng kuryente yung electric pan. Okay. Noong dinala na po sa ospital, ngayon ang sabi ng doktor, hindi ito sinabugan ng kuryente, kung hindi po binaril. Anong oras nga ito nangyari, Nay? Alas 9 ng umaga? Opo. Noong at 3 ng July, kasi nagtitinda siya ng maghapon po yun, nagbibinta siya Okay. hanggang magdamag. Kasi inalam ko po doon sa pinsan niya kung nag-inom sila noong bago sila maghiwalay. Ang sabi niya, hindi naman daw sila nag-inom. Kasi may nakalagay doon ma'am nga nag-inom ng alak. May nakalagay saan po? Doon sa papel sa po. report? Opo. May asawa si Jason? May pamilya? Opo, at saka yung tomboy po nga sumaksak sa kanya dati. Yung kapatid po ng asawa ni Jason, Okay. diyan nakitira po sa kanila. Ngayon, nakitira sa kanila, may alita na po dahil sinaksak si Jason sa hita. Mga gano'ng katagal na po yun nangyari? Hindi ko po masyado naanuhan ma'am kasi nasa probinsya ako. Pero itong taon lang na ito yon o nung matagal nakaraan na? po. Ngayon Tatanungin po, natin ito. nung ito ng huli, hindi na siya pinakakain, hindi na siya pinatutulog, pinalalayas na siya, natutulog na sa ilalim ng tulay ng LRT sa Tambo po. Sino po ang nagpapalaya sa kanya? Yung asawa niya. Okay, sino po ang nagsabi sa inyo nito? Sinasabi po sa akin dahil nung buhay pa po siya, pumupunta po sa akin, So sinasabi ko nagsabi sa inyo si Jason na Opo. kung anong mga alitan nila Opo. na mag-asawa. Okay. Ramona, unang-una sa lahat, nakikiramay kami sa pagpanaw ng iyong asawa. Kasal ba kayo, Ramona? Opo, kasal po kami. Okay, ilan po ang anak nila? 5 po. Ramona, nandun ba kayo sa bahay nung nangyari ito? Opo. Andito po kami mag-iina po. Tapos na po yung kapatid ko pong tomboy na nakikitira nga po. Mag-aalas 10 na nung nangyari, tama ba? Opo. So, gising na kayong lahat, tama ba? Ay, hindi po. Kami pong bunso ko po, tulog po kami noon sa kwarto po. Yung panganay ko po, nasa trabaho po yan kasi working student po. Tapos po yung anak ko pong babae, nag-almusal po yan sa labas po kasama po ng boyfriend niya. Okay. Tapos ang natira lang po dito mga anak ko po, nagising yung 2 po. Yung pang-4 po, tsaka yung pang-3. Ilang taon itong mga bata na naiwan dyan nung nangyari ito? 15, 12, tsaka po 9 years old po. Oh, yung 9 years old, yun yung kasama mo, tulog pa. Opo, sa kwarto po. Parehas po kaming tulog po. Nasaan yung asawa mo nung nangyari ito? Nandito din po sa kwarto po. Hindi nyo ba naramdaman na kumikilos na siya, gumagalaw siya? O, Wala po. Wala Wala ba? po. Okay. Saan galing ang baril? Way back 2022 po, napulot po niya yan kung saan po siya nagtitinda po, sa Boulevard po. Ang nakalagay kasi dito sa medical legal, cause of death is gunshot wound to the chest. Hindi na kuryente. So yung unang nakarating kay nanay na kwento na nasabugan ng electric fan, parang ganyan ang sinabi sa inyo. Kasi ma'am, Oo. yun din po yung hinala namin. Kasi wala po nga kaming idea sa baril. Gawa po nung way back Mali ang 2022 po, sinasabi. pinadidispose ko po yan. Kasi po may tendency po na pag yan, dahil na po pag-aari yung baril na yan, kung ano po yung mga record ng baril na napulot niya, pwede niya pong maging kaso. Pwede siya po siya ang mag-shoulder niyan. May narinig kayong pumutok. Wala po, kasi tulog po ako nun eh. Wala po ako narinig. Nagising lang po ako sa sakit po sa may bandang ilalim po ng dibdib ko, sa may breast ko po. Kasi sa akin po dumaplis eh. Hindi ko alam na yung bala na pala ang dumaplis sa akin. Akala ko po kasi sa talaga, dahil yung amoy po is parang sumabog po ng motor ng electric fan. Dalawa po, wala kami idea sa baril. Pagkatapos nun, anong ginawa ninyo? Pagkatayo ko po, ang una kong nakita, yung electric fan namin na nakasaksak pero patay. Kaya akala ko nga po, yung electric fan namin ay masira. Kasi po, nung gabi na yon, 2 pong electric fan namin ang sira na inayos pa ng asawa ko. Pero Sura. sino ang nagdala sa ospital? Kami po. Walang dugo? Meron po. Hawak-hawak niya po yung dibdib niya. Doon ko nga po siya nakita na nakadapa, na hawak-hawak sa puso po niya ang dibdib niya. Nakita mo ba ang baril at that point? Hindi po. Pero nakita mo na may sugat. Hindi rin po. Ano po yun eh. Parang akala ko nga po, dahil sa debris po ng, ewan ko kung anong tumama sa amin, yun po, ano ko lang po, na may sugat siya. Akala ko nga po, debris ng electric fan. Hindi ko nga po, wala po akong sa baril na pala yun. Pero hindi sabog ang electric fan. Nakapatay po siya, hindi po umaandar na nakasaksak po sa saksakan. Kaya nga, ibig sabihin, hindi yun makakakos na merong sugat.
Yun ang ibig ko sabihin. Hindi makakakos ng sugat. Hindi nga rin po namin ano nga yun, ma'am, na ganun po ang ano. Hindi po namin alam na may baril nga po dito. Kasi po, ano Sino siya sa magulit. So, sino ang nakahanap ng baril? Pagka nung nandun na po kami sa ospital, ma'am, ang anak ko pong babae ang umakyat. Kasi nga po, inutusan po ng doktor na tingnan kung ano nga po yung ano ng electric fan. Tapos pagka akyat niya po, nasa may gilid ang baril. Sir, kayo po ba ang investigador dito sa kasong ito? Opo, ma'am. Opo. Ano po ang naging ninyo, ang naging resulta ng investigasyon? Pinaparapin po namin yung mismong anak ni, yung nandiyan po sa inyo, ma'am, si Jason. Veles. Oo. Opo. Ang Okay. base po sa resulta is yung both hand po is positive po sa gunpowder. Yung ibang mga Sige po. members ng bahay na paraffin test din? Dinala po namin sila sa forensic para ipaparapin. Mm-mm. Kaya lang, ma'am, during interview, may medical condition sila na pwedeng mag-risk sa kanila, ma'am, sa health nila. Ngayon, nag-waiver po sila, ma'am. Sino-sino ang nag-waiver? Dalawa po sila, ma'am. Si wife po nung victim at, Si Ramona? at yung kapatid ni Ramona, ma'am. Ni-request kayo na magpa-paraffin test pero hindi kayo nag-paraffin test. Willing naman po kami magpaparapin, kaya lang hindi po sila pumayag kasi nga po sa medical issue namin. Ano yung medical issue ninyo? Din sa akin po, sa cervical spine ko po, hindi raw po sila papayag na ipaparapin kami. Gawa ng baka daw po matrigger yung mga medical issue nga daw po na meron kami. Yung kapatid ko po, sa baga po yan. Kaya ang ginawa na lang po sa amin, pinagpila po kami ng waiver. Tapos po, nagpasa po kami ng mga medical record po namin. Kasi nga daw po, meron daw pong sa parapin test na yung makakapagpa-trigger daw po ng mga medical issue nga po namin. Away mag-asawa ba kayo? Meron po talaga kami away mag-asawa po. Lalo na po, kagaya niyan, financial po talaga. Kasi ang asawa ko po, hindi po niya kasi ang late po ng pinag-aaway namin, bago po nangyari yung insidente na yun, pinipilit ko po kasi magtrabaho, ma'am. Kasi nga po, ang tumal-tumal na po ang tinda niya. Hindi na po kinakaya ng kita niya. Ngayon, sabi ko sa kanya, na kailangan ko na rin magtrabaho. Kailangan na namin kumayod na dalawa. Pero ayaw niya po akong payagan. Okay. Lagi niya po sinasabi sa akin na may tuhod pa daw siya. 5 po ang nag-aaral. 2 college, 2 high school, at saka po 1 elementary. At nangungupahan lang po kami, madam. So may depression ba ito siya? Kasi kung Hindi gunshot... po namin nakikitaan po ng ganun yan, ma'am. Tapos po, nililawin ko lang po yung sa biyenan ko po. Yun pong sinasabi na hindi pinauuwi. Hindi po totoo yan. Paano hindi ko pinauwi? Sinusundo ko po yan pag madaling araw na nantitinda pa rin. Doon ba sa gunshot wound na ito, is it consistent with suicide? So, base po dun sa autopsy result, may may tattooing po sa left arm. Base po sa resulta ng autopsy po. Ibig sabihin po, ma'am, possible malapit po yung pagpaputok ng baril. Sa left arm. Yes, ma'am. Pero ang tama, Sa dibdib po. kung malapit, hindi rin ibig sabihin na malapit na siya ang nagpaputok. Pwede rin binaril siya ng malapitan. Diyan, ma'am, hindi po ako makakapagsalita diyan kasi sabi ko nga po, ongoing investigation. Wala naman din po tayo dun sa pinangyarihan. Kaya hindi po ako makapag-conclude, ma'am. Kung siya nagbaril, mahuhulog na lang po. Hindi po, tinago pa dito sa may ulunan. Di ba po, nasabi ko sa inyo, hindi kagad bumagsak yung anak nyo. Kumbaga, dahan-dahan pa siyang nawalan ng malay. Okay. Kaya hindi natin masabi kung anong ginawa niya pa noon pagkatapos Kung merong ng magbaril. reflex, ang ibig sabihin ni Patrolman Jonathan, kung may reflex action pa kasi na, maaaring ano pa niya yung kamay niya. Hindi agad-agad na Opo. na bagsak. Ngayon yung sinasabi naman ng asawa niya, nga hindi niya naramdaman kung saan tumabog. Hindi ba yan makikita, ma'am? Magkatabi sila? Sasabihin mga hindi niya malalaman kung may sumabog dyan sa tabi niya? Yung nasa labas ng bahay, nakarinig. Noong pagkarinig ng may pumutok, umakyat doon, nakita niya ng anak ko duguan na. Tulog po kami ng anak kong maliit. Nakadapa siya sa harap mo? Ay sa tabi mo? Hindi po, sa may gilid ko po. Nagising po ako, hindi sa putok. Nagising po ako dahil sa sakit, dahil nga po may tumama sa akin. Pina-check mo yung kung ano Opo, yung tumama? kami dun sa ospital po. Oo, anong sabi nila? Ano daw yung sugat na yon? Malaking pasa po yun, ma'am. May picture naman po ako noon. Tapos may medical legal din po ako. Tapos ma'am, yung inaano niya po na, hindi nga po, dahil nga po itong baril nga po, nasa pinakagilid po sa may, malapit po sa may pintuan. Doon po kasi siya nakaharap. Okay. Habang nakadapa. At kayo naman, nasaan banda yung
yung kama? Yung kutsin po namin, dito lang po sa may ano yan eh. Sa may sahig lang din po kami. Yung pong ano na yan, parang may trauma na din po yung asawa ko eh. Kasi kaya pinipilit ko, May bakit trauma. ayaw mo kung payagang magtrabaho? Kasi nga po may trauma yan eh. Yung kinikwento po ng asawa ko, dahil nga po, nagpakamatay din po ang tatay ni. Nagbigti naman po yung biyenan kong lalaki. Although hindi ko naman po naabutan yun. Ang Malayo naano ko pa lang yun, po, ma'am. baka din po ang trauma ng asawa ko eh. Natrumang asawa mo dahil sa ginawa ng kapatid mo nga sinaksak siya sa hita. Nay, 2015 po nangyari yun, Nay. Okay, so Pinipilit 2015 nyo. may insidente. Opo. At Na saka, nasaktak po kasi po, naaktuhan ng kapatid ko na sinasaktan ako ng asawa ko. Pati po, yung baby po na yung pang-apat ko po. okay, at ito naman ay naka-blotter na barangay. Nagdala po yan. Pinakulong po Hindi yan lang ng po anak sa ko. barangay, sa Okay. presinto po. Tapos, yung asawa ko po, hindi po siya ang nagkaso. Sila po, yung biyenan ko po, tsaka yung kapatid niya ang nagkaso. Pero pumunta pong pilit yung asawa ko doon para iurong yung demanda dahil wala pong balak i-demanda ng asawa ko, yung kapatid ko po. Pero ikaw, pinablotter mo yung pananakit ng asawa mo. Hindi na po. Hindi ko naman po para paabutin dahil normal naman po sa mag-asawa yun eh. Dahil nga po lasing po yung asawa ko noon. Yung time na yun. Tsaka po yung biyenan ko, kada makakausap ng asawa ko, madam, lagi po nilang sinasabi na hiwalayan ako kasi may lalaki daw po ako. May third party nga daw po. Ngayon, inaano ko sila, saan ang ebidensya yung may lalaki ako na halos hindi na ako lumalabas ng bahay. Kasi nga po, ang asawa ko ayaw ko pinalalabas ng bahay. Ayaw na ayaw. Pag umaalis po ako kung saan po ako magpupunta, hindi po pwedeng wala akong kasamang anak. May trabaho ka rin ba, Ramona? Wala po ngayon, wala po. Kahit noon pa, simula nagsama kami mag-asawa, 17 years old ako, hindi ko na gawang magtrabaho, madam, kasi nga po ayaw ng asawa ko. Lahat ng gusto ng asawa ko sinusunod ko, wag lang kami may pag-awayan. Okay. Pero nitong huli, ma'am, pinipilit ko na magtrabaho kasi po hindi na kinakaya ng kita niya. Yung pong sinasabing hindi pagpapauwi, kalokohan po yun, madam. May saksi po ako na sinusundo ko pa yun tan madaling araw sa pagtitinda. Tanong ko lang po, sir, yung baril po is in your custody. Tama po ba ako? Nakuha po natin ito. Yes, ma'am. As per the IOC natin, yung investigator natin, na SOCO po ang naka-recover. nakakuha. Then SOCO will, dadalhin po yan sa forensic group natin. At saka matitrace naman po sinong may-ari. Yun po, yun ang gagawin po natin. Okay. Ang Colonel ano ko lang Pino. kasi, sinungaling yung asawa niya. Sabi niya, hindi niya pinalalayas. Sa kalsada na nga po, natutulog yun. Hanggang nagkasakit. Ramona, na doon na sa kalsada natutulog. Tapos sasabihin mo, hindi natutulog. Huwag ka Natutulog yan. magsinungaling. Wag mo akong anuhin. Paano ako naging sinungaling? Kada may pagtatalunan kami mag-asawa sa inyo. Simula Tapos sasabihin mo, may 2022. stress ang asawa mo. May stress ang asawa mo dahil sa ginawa ng kapatid mo, saksakin sa hita. Binabalik ko yung dati. Binabalik yung dati. ko na- Ngayon nalaman yan, ko na ngayon, kung anong hindi dahilan. noon. Ay, sa Masyado totoo ka lang, sinungaling. Hindi sa inaano ko kayo, ginagalang ko kayo, nirerespeto ko kayo. Pero hanggang sa huli, hindi ngayon talaga. lang kasi Hindi karap ako natin para sa sila, anak ma'am. nyo. Ngayon ka lang nagre-respeto sa akin dahil karap natin sila, ma'am. Nay, kung hindi ko kayo Magkasalubong tayo sa nirespeto, magkasalubong tayo sa kayo noon, Nay, nagre-respeto ka ba pinalayas sa nyo akin? kami sa bahay nyo, Ako? kaya kami nangupahan. Nako, At patapusin huwag nyo ka ko, Nay. masyadong ano. Lumuhod kayo Masyado dito kang sa sinungaling. inupahan namin noon. Dahil ayaw kayo Kaya nga si patawarin ng anak kaya nyo nga sa yung ginawa asawa mo ninyo. Pero ako ang naging dahilan pinupok kung mo bakit rin niya ng nagkait ano. kayo ng anak nyo. Pinupok mo rin niya ng flower bis yung asawa mo. 'Di ba? O, Nagdugo sa ang bahay ulo nyo, niyan. bakit ano ba yan? Di ba lasing siya? Inano Di mo? ba nakainom siya nung time na yun, Nay? Nakainom. Hindi nakainom yun. Nagmamao yung anak nyo. Alam niyo sa Nagmamao yung sarili niyo. kasinungaling. Dahil ng pamilya ninyo, Sobrang Nay. pagkasinungaling Magulang mo, ang pamilya Munit. ninyo. Kaya ako nilayo ng asawa ko sa Nako. inyo. Ang lie detector test ba, Colonel Pinion, acceptable ba sa mga ganitong kaso? Pag-aralan po namin, ma'am, ngayon medyo mataas yung emosyon ngayon. Oo, Pag-aralan yun nga po eh. namin kung ano po yung nararapat po para at least malinawan lang po pare-pareho ang bawat panig. Yes. Asahan ninyo na patuloy ang pagmamonitor namin dito. Sa uulitin, nakikiramay kami sa Yunay at saka sa inyo rin, of course, Ramona, at sa mga anak mo. Okay?